Paano nga kaya kung muling magsama sa panibagong digmaan ng Germany, Japan at Italia? Subalit sa pagkakataong ito ay laban naman sa China, Russia, Iran at North Korea. May magagawa pa kaya ang China at Russia na minsan nang tinalo ng Japan at nasakop ang ilan sa mga teritoryo nila ng nag-iisa? At papaano pa kaya ngayon kung kakampi na nila ang allies at Amerika? May magagawa nga kaya ang kanilang pinagsama-samang puwersa laban sa kanila? Kung mapapansin kasi natin sa kasalukuyang panahon, ang Germany ay patuloy na nagkakaroon ng hindi magandang ugnayan para sa China. Gaya na lamang, madalas na pagkundina sa mga hindi katanggap-tanggap na gawain nito sa mainland Manila at saan mang rehiyon sa Asia. Kaya naman mas pinalalakas pa ngayon ng Germany ang kanilang ugnayan sa mga bansa sa Asia upang paghandaan ang maaaring maging bunga ng mga agresibong aksyon at walang basihang pag-aangkin ng China. Pero gaano nga ba kalakas ang Germany kung makakaharap ito ng China sa isang digmaan? Kung babalikan natin ang kasaysayan sa pagsisimula ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang Germany ay nagawang makapanakop ng 45 bansa sa tulong na rin ng mga kaalyado nito noon, gaya ng Japan at Italia. Subalit dahil sa pakikiisa ng US sa digmaan laban sa kanila, kasama ng iba pa nitong mga kaalyansa, ay unti-unti rin itong natalo ang Japan at Germany at napalaya ng US at allies ang maraming bansang sinakop ng Axis power sa pangunguna ng Germany. Gayunpaman kung wala ang tulong ng US noon, ay hindi natin maitatanggi kung gaano kahusay at kalupit sa digmaan ng mga Aliman. Kaya't kung muling sisiklab ang digmaan at ang US ay papanig na sa mga Aliman laban sa China, ay tiyak malagim ang sasapitin ng China sa labanang ito dahil ang Germany at US ay maituturing na pinakamahuhusay na bansa pagdating sa pakikidigma sa mga kalaban nito. Bukod pa riyan, ang Japan na kaalyado na rin ngayon ng US ay kilala rin sa kasaysayan bilang isa sa dating pinakamalupit na lahi sa mundo, kung saan ang halos kabuuan ng Southeast Asia ay sinakop nito ng nag-iisa, kung saan ang karamihan sa mga bansang ito noon ay nasa kontrol pa ng Europa at Amerika, na noon ay kinabibilangan ng pinakamalalakas na bansa sa mundo. Subalit dahil sa marahas na diskarte sa digmaan noon ng mga Hapon, ay nagawa nilang masakop ang napakalawak nitong teritoryo. Bukod pa riyan ay may ilang kasaysayan rin ang Japan, kung saan ay natalo nito sa digmaan ang mga Ruso. Kaya't bagamat hindi ganoon kayaman ang Japan kumpara sa mga bansang kinalaban nito, ay nagawa nitong makuha ang napakarami nilang teritoryo sa pamamagitan lamang ng kanilang mahusay na pamamaraan ng pakikipaglaban kahit kanino. Gayunpaman dahil sa dami ng naging kaalyado ng US laban sa kanila, kalaunan ay natalo din sila nito, kung kaya't nagtapos ang ikalawang digmaang pandaigdig na ikinatalo ng mga ito. Sa madaling salita, ang Germany, Japan at US ang pinakamahuhusay na bansa sa mundo sa larangan ng isang digmaan na nagdulot noon ng malagim na kasaysayan ng ating mundo. Kaya naman kung ang mga bansang ito ay magsasama-sama laban sa China, Russia, Iran at North Korea, ay tiyak na magiging pinakamalaking bangungot ang alyansang ito para sa kanila. Gayunpaman ay maaaring isipin ng iilan na dahil sa mas pinalakas na mga makabagong teknolohiya ng China, Russia, Iran at North Korea, ay maaaring iisipin ng iba na hindi na gaanong magiging epektibo ang mahusay na diskarte sa digmaan ng mga Hapon at Aleman laban sa mga Chino. Subalit kung iisipin nating mabuti, bagamat kilala na ngayon ang China bilang isa sa may pinakamoderno at pinakamaraming sandata sa panahong ito, ay hindi naman ito uubra sa pinagsama-samang kagamitan ng allies at mga Amerikano. At kung kakampi na ng US at allies ang Japan at Germany sa panahong ito, ay maaaring magamit ng Germany at Japan ang mga sandata nito. Kaya't kahit armas lang ang itulong ng US at allies sa pinagsamang puwersa ng Germany at Japan sa panahong ito, ay napakalaki ng tsansa na walang magagawa sa kanila ang pinagsama-samang puwersa ng mga Chino. Dahil sa panahon ng isang digmaan, ang Germany at Japan ay kilalang madiskarte sa mabilis na pagpapalakas at pagpapalawak ng kanilang puwersa. Kaya't kung muling magbubukas ang panibagong digmaan sa panahong ito, ay tiyak mabilis na muling sasailalim sa martial law ang mga bansang ito, na muling mag-uubliga sa mga mamamayan nito na magtulong-tulong sa mabilis na paglikha ng mga sandata, habang mabilis na inuukupa ang ilang teritoryo ng mga kalaban nila.
Sa ganitong paraan kahit gumamit ng sandatang nukleyar ang China at Russia laban sa Japan at mga Aleman, ay tiyak na makatatanggap din ito ng nukleyar na pag-atake mula sa NATO at Amerika dahil ang Germany ay bahagi ng NATO at maging ang Japan ay pasok sa nuclear umbrella ng mga Amerikano na nangangahulugang ang pag-atake ng nuclear weapon sa mga bansang ito ay tiyak na gagantihan din ng mga Amerikano. Kaya't kung walang gagamit ng nuclear weapon sa labanang ito, sa takot na ito rin ang magiging katapusan ng unang gagamit nito, ay magagawa ng Germany at Japan na muling masakop ang maraming teritoryo mula sa lupain ng mga Tsino at kahit pa sa mga Ruso na minsan ang nagawa ng Japan nang walang ibang bansang direktang tumutulong dito. Kaya't kung iniisip ng iilan na napag-iwanan na ng China at Russia ang Japan at mga Aleman, ay hindi ito nangangahulugang mahina na sila sa panahong ito dahil ang tunay na lakas ng mga ito ay lumalabas lamang sa tuwing mahaharap sila sa isang aktwal na gulo, gaya na lang ng nakaraang ikalawang digmaang pandaigdig kung saan ang mga Aleman, Japan at US ang kinikilala bilang mga bansang pinakamabibilis sa paglikha ng mga kinakailangang sandata na madali rin nilang nagagamit sa panahon ng giyera. Kaya't hanggat hindi pa nagaganap ang aktwal na giyera, ay maaaring isipin ng iilan na nakalalamang sa Japan at Aleman ang Russia at China. Subalit sa panahon ng isang aktwal na digmaan, ay subok ng pinakamabilis ang kanilang mga makinarya upang lumikha ng kanilang mga kinakailangang sandata para sa isang aktwal na giyera. At kung kaalyado pa nila ang US na nakalilikha ng libu-libong barko at eroplano sa loob lamang ng isang taon noong World War II dahil ang buong bansa ay nakatuon sa digmaan, ay tiyak na madaling mapupulbos ang China, Russia, Iran at North Korea sa alyansang ito. Kaya't bagamat nahaharap ang China sa ilang problema para sa Germany at Japan, ay nagsisikap pa rin ang China na mapanatili ang ilang mga kasunduan nila at gumagamit ng ilang mapanlinlang na estratehiya upang mapigilan ang muling paglakas nila. Ang kasalukuyang punong ministro ng Japan na si Shigeru Ishiba ay maituturing na kahalintulad ng mga sinaunang pinuno ng Japan kung saan ang layunin nito ay magkaroon ng patas na relasyon ang Japan at Amerika, kung saan ang layuning ito rin noon ng Japan ang nag-udyok sa kanila na sakupin ang halos kabuuan ng Southeast Asia. Dahil noong World War I nang tumulong ang Japan sa Amerika, ay hindi sila nakakuha ng patas na reward sa pakikipagtulungan nila, kung kaya't noong World War II ay kinalaban na nila ang Amerika at sa kasalukuyang panahon ay muling nabubuhay ang layunin ng mga sinaunang pinuno ng bansa nila na maging patas ang US sa kanilang pakikipag-alyansa, kung saan ang nais ng punong ministro ay palawakin din ang kanilang puwersa at maglagay ng mga military forces sa mga base militar ng Amerika. Subalit sa pagkakataong ito, ang main goal ng Japan ay pigilan ang paglawak ng impluensya ng China at sila mismo ang nagnanais na putulan ng sungay ang mga komunista. Kaya't bagamat nakikita ng iba na maka-China ang bagong punong ministro ng Japan dahil hindi ito kontento sa kanilang pakikipag-alyansa sa Amerika, ay malinaw naman ang priority ngayon ng Japan na muling magpalawak ng puwersa upang pigilan ang banta ng China, North Korea at Russia laban sa kanila. At dahil nga ang bagong punong ministro ay maituturing na kahalintulad ng mga dating pinuno ng Japan sa kasaysayan ng digmaan, ay tiyak magiging bangungot para sa alyansang ito na sila na ang magiging target ng mga Hapon sa panahong ito.